Okay, so we have the one and only Jerome Abalos sa ating Rimshot Live podcast. Hello mga friends. Mga friends sa Rimshot. Welcome here sa ating podcast. Rektahan na, no? So, sino ba si Jerome Abalos? Pakilala mo sarili mo. Jerome Abalos, an artist coming from the band called Death by Stereo in the 90s. And then yun, nagkaroon ng mga projects like Majesty and then turned solo in year 2000. Yung mga unang binanggit, so 90s. Yeah, that's 1994. Death by Stereo. Wala pa ako nun Pero, so metal, ano talaga? Metal-oriented talaga. Okay. Then after that? And then after that, I created a progressive rock band, yung Majesty. I'm together with Albert Montenola of Fusebox. Ayun, so yun yung parang mga, kasi I really wanted to be first lagi pagka sa mga ganong genre eh. Gusto ko ako yung unang naglalabas ng albums or ganong ideas. Kasi dati, saturated yung death metal, thrash metal, and then yung... thrash, no? Tapos yung mga glam. So sabi ko, I wanna make a difference. So, ganun nga. Kasi yung death namin, we consider it as progressive thrash metal. So, kasi mayroong elements siya ng parang mga rush din eh. Kaya progressive siya. Unlike yung straightforward na California thrash metal, iba yung direction na niyan. Parang mga Creator, ganyan, Slayer. Yeah, medyo different yan. Yeah. Ang metal kasi, kahit nga ngayon mas madami pa, di ba? Sobrang dami. Ang dami ng ugat. Para sa'yo, saan ka unang nakilala si Jerome Abalos? I think Death by talaga. Death by Stereo. Kasi yung huling na award sa amin before na-defunct kami, naka-gold na kami nun eh. Nung first, I think, first 5 months, gold ka agad yung Death by. Kasi kakaiba. Album ba yun? Or? Album to, album. Yung pang certification ng ano. So, noong time na yun, mas mabigat pa ang gold eh. Nasa 40,000 copies sold. Cassettes and CDs. And then yun, nakagandahan pati nun. Kasi ini-introduce pa lang yung CDs that time eh. More on cassette ang Pilipino, on plaka. Pa-face out yung plaka. Naghari ang cassettes, and then yung CD pumapasok na. Kaya nag-trial ang Octo Arts that time na mag-release ng mga bagong artist ng CDs. So, initially, they just released 300 copies. And now, medyo nakakatuwa kasi this point in time, maraming fans na naghahanap ng CD. Sabi ko, saan ko kayo ihahanap? 300 lang yun. Okay, rare, no? Rare na. Anong year yun? Death by Stereo to, no? 1994, yeah. Okay. And after that? Nung na-defunct yung DBS, actually nag-continue pa sila with the second album, pero hindi na ako yung kumanta yung drummer ko, si Carl, sa Bangungot album. Kilala rin ng Death by fans yun. Nag-form naman ako ng Majesty together with the Rumble Belly bass player Sander Leonen and then si Albert Montenola ng Fusebox before. So kami nag-create ng progressive rock movement naman na yun na Majesty. Okay. So may prog elements sa pala nung 90s, yes. No? Damn. Kuwapangan ako. So lumabas na ako. Oo. Kakalabas ko lang, ginagawa nyo na yung mga dapat gawin. Yes, medyo advance. Ika nga nung ibang mga friends natin, kami daw yung isa sa matatapang na parang lumaban doon sa against the flow. Kasi during that time, alam naman natin na ang rampant nun is solo artist, pop, 'di ba? So lumabas yung mga big stars natin, sila Martin Rivera, sila Gary B at sila Ogie, lahat ng mga big stars ngayon, sila talaga namamayagpag during that time sa music industry eh. So walang yung Pilipino, walang choice nung gusto ko sana ng iba eh. Kasi sa ibang bansa ganito na eh. So parang kami isa sa matapang na, sige, try natin yan. Diba? Kasi parang experimental lang din eh. Hindi namin din expected na magre-release yung label ng ganun. Kasi nga kilala sila dun sa pop. So sugal talaga. So unang movement ng label na magkaroon ng ganun. Magkaroon ng ganyang Actually, before, there's this compilation na tinatawag, which is ang isa sa mga nagpauso talaga niyan is LA105 na station. So nag-create sila ng maraming compilations with different artists. Pa-single-single lang. May mga death metal na rin, may mga trashy na rin, may punk in one compilation, pero hindi sila nagkaroon ng tagi-tagisang albums. Label yan, no? By label to, yeah. That's Ivory and Vicor that time.
Sila yung isa sa mga sumubok din. And there's a market, ha? Kasi yung compilation niya, nag-go-gold yun. Isipin mo, di may clamor talaga. And then ito, nasundan na rin nung mga nagka-album ang Wolfgang, Razorback. Sabay-sabay na kami nun eh. Bonehead, mga taga dito, Backdraft. At saka kung ano-ano pa, maraming mga metal bands na nagsulputan that time. So, after this, kasi makatawag ko na mainstream sila Orient Pearl, tsaka yung iba pang mga artist na may mga alamid kasi yung mga single nila love song eh. Okay, so yung talaga mga heavy, yun yung mga Wolfgang na. And then right after that, nung kami lumabas na, Here Comes Sky Church. yun na yun. Urge of the Human Device. Biglang lumabas yan sa unexpectedly Viva Records. Oh wow. Meron ngayon, walang ganun walang movement ng mga label. Viva ngayon, wala silang more on Max sila ngayon eh. Viva Max. More on Max. So after that, is the solo na, no? Solo na. Then yung genre mo nun, hindi na metal eh. Actually, it's still metal but it's in a lighter form. Kasi all the arrangements are complicated also eh. Kasi hindi ako pumayag na maging typical karaoke style of arrangement yung magiging solo project ko eh. I just told my producer na I wanted to sound like a band. Anong year yan? That's 2000. 2000. So yun. Again, sorry to tell you but I'm the pioneering again of tunog banda na solo. So may mga sumunod. Dami rin sumunod. Nag-guitar solo na rin sila. Wow. Sabi ko, at least, yeah, diba? Yeah. Okay, gets. Sabagay, yung gets ko, yung solo era mo nga, hindi siya, parang Bon Jovi, mga ganun. Yes, parang ganyan. Parang ganun. Ganyan. Gets. Maraming mga sumunod actually ng mga solo artists na nagganon din sila. So, nakakatuwa lang. Nakakauna tayo. Yes. Pero ito, outside music, ngayon, syempre, meron kang tuloy pa rin ng gigs mo, di ba? Meron ka pa rin banda at mga anak mo rin, di ba? Mga Solo Bros na. Solo Bros, di ba? So, pero outside music, sino si Jerome Abalos? Yes, a typical father na mabunganga. A typical father na mabunganga. Ganun talaga tayo. Outside music, syempre. Yung music kasi, parang ang nangyari sa akin ginawa ko na talaga siyang hanap buhay. Unlike sa others, medyo hilibangan lang at may sarili silang ibang business, ibang field of expertise. So, ako kasi naging full-time as a working musician talaga. So, kailan nag-start yun? Kailan mo siya nag-realize rather? Actually, nung lumabas yung si Sean, yung firstborn ko, sabi ko, it's about time na kailangan kumita na sa music. Kasi hindi pwedeng puro solo ka ba noon or ng banda na yan? Anong part na ng music? Noong time na yun, Majesty pa, yung progressive. So I was kasi the reason why I tried this progressive na Majesty, kasi narinig ko naman yung mga ibang progressive bands in the States na meron silang mga ballads for commercial. I mean, for radio airplay. So, I'm trying to mimic those kinds of band na nag-release ng pang-airplay din. Despite of having their heaviest sound at progressive sound, meron silang crossover, tawagin nila. So, gets. So, yun. Hindi nag-materialize. Although, we got airplays, pero hindi siya pumalaot kasi parang confused yung tao. Na, uy, what happened to Jerome? He's from Death By. And then, here yung single niya. Medyo masa. Actually, hanggang ngayon, di ba? Still very magigilig mo pa rin yung mga solo hits mo eh, di ba? So outside music, Jerome Abalos is a father. Yes, he's a father. And also a dog lover. Yeah. Mahilig ako sa aso eh. Talaga from childhood, talaga mahilig ako sa hayop. I started with pigeons and then manok. Ayan, nagkasa nung kakayahan ko nang bumili ng aso na medyo may mga branded na aso. Branded na aso. Yung mga may papel na. May papel na. Kasi dati mga aspin lang eh. So, yun. Medyo nangolekta ako ng mga dogs ngayon in different breeds. So, yun yung hobby ko. Yun din ang parang pinaka stress reliever ko. Kasi talagang sometimes you will think na mas nandoon sila kaysa sa humans.
Parang ano yun, no? Dog lover sa umaga pero raisa sa gabi. Yeah. Parang ganun. Kung mananalo ka ng 100 million pesos ngayon sa loto, saan mo to igagastos? Unang-una syempre sa pamilya. Yung mga nagbibinata akong mga anak at saka yung papunta na sa pag-aasawang mga anak, tutulungan ko. At the same time, syempre, business. Kung anong klaseng business, food business. Kasi nakita ko doon, parang lahat ng mga businessman natin, nakita naman to. Even ikaw siguro, na ang business ng pagkain walang katapusan. Kung halimbawa, actually, isa sa mga una kong venture. Yun nga kaya. Pagkain. Di ba? So, yun yung isa ko nakikitang angle na magandang pag-investan kasi parang lahat ng tao kumakain di ba? So, ano pa rin, no? May gano'n kang pera. Ang una, father, ano pa rin? Yung muna, pinakauna. Kasi hindi ko makita yung sarili ko alam ko marami nang lumalabas na mga reels na sinasabi na mag-enjoy ka kasi umidad ka na, okay ka na sa mga anak mo Sarili naman, di ba? May mga ganang lumalabas na reels Sometimes, gusto ko maging selfish pero thinking of them, parang hindi ko kaya. Gusto ko ma-settle muna sila bago ako mag-move on sa sarili kong kasayahan. Parang ganun Pwede ba tayo mag-age reveal dito? Oh, yes. I am proud na 50 na ako. 50 na. 50 pa lang. 50 pa lang. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng larawang kupas? Larawang kupas. Okay. Ito ay napakagandang sentimental song na sinulat ng isang henyong composer na si Snaffo Rigor. Snaffo Rigor is from the band Cinderella of the 70s. Isang malaking banda yung kasama ng VST. Oh, VST. Marami sila mga hit song, mga Bato sa Buhangin, at kung ano-ano pa. And then, naging concentrated si Sir Snapo sa pagsusulat ng mga immortal songs. So, kabilang immortal? Ibig sabihin, walang kalumaan. Nire-remake, nasa airplay pa rin. Ang hirap gumawa ng... Yes. Ang hirap gumawa ng that's ganun. That's the point. That's why I'm so proud. When they offered it to me, hindi ko masyadong gusto kasi may tunog Bon Jovi siya Okay? I really hate it to copy, Ayoko nung copycat yung dating. Actually, ngayon sinasabi mo, tunog similar nga, pero iba pa rin. Pero yeah. Lalo na yung demo. Kung narinig mo yung demo, dikit na dikit talaga. Tinabago ko. Yung producer ko nito, yung galing sa True Fate, si Ferdy. Taga dito rin yan sa BF, alam ko Ferdy Marquez. Siya yung kinausap ko about that. Sabi ko, Ferdy, ayoko nung tunog Bon Jovi. Pare, baguhin mo. Binago niya naman. Naging okay naman. Then nag-compensate yung guitar playing ni Albert kasi kinuha ko pa yung Guitar Ranger dun sa solo ko. Si Albert Montenola pa rin nung Majesty. Sa Majesty ko. So siya pa rin yun. Sabi ko, so hindi Sambora tunog nito kasi iba yung playing So sabi ko, sige, continue tayo. So anong nangyari? Naging fusion siya ng Wonderful Tonight, Bed of Roses, at saka Color My World ng Chicago. So paano kung if you're gonna check that songs, makikita mo na dun yung elements of Larawang Kupas. So it's the fusion na of all those big hits from the 70s. So yun. And fortunately, naging putya. Sorry for the word if it is okay. Iconic na talaga siya. Actually iconic talaga. Kasi nasa mga contest siya ngayon. Especially sa TV ngayon, na sikat na contest ng isang network. Tapos nasa movies siya lagi. Siguro may 5 movies na inapira ng song ko. The latest is yung kay AJ Raval. Meron siyang movie na yung voice ko doon, yung ginawang narration. Inilis nila yung boses ko doon sa kanta. Tapos yun yung ginawang narration doon sa teaser. So nakakatuwa lang kasi tuloy-tuloy. For sure. Kahit mag-drive lang tayo sa inuman sa tsaka sa karaoke. Hindi natin maiiwasan yan. Hindi natin maiiwasan. Sa babaeng, ito, kung handa ka sa gantong sige lang. Sa babaeng mga nakilala mo, para sa'yo, what are your red flags in a relationship? Ang hirap sagutin yan Pero sige. Coming from the expert, the man himself. No. Red flag talaga syempre attitude. Diba? Pag hindi masyadong maganda yung attitude, medyo nakaka-disappoint na kasama sa buhay yung ganun Tapos, pangalawa,
Siguro, parang sa na-experience ko, kung paano kanya tignan din as a person. Nakaka-red flag kung may mga titinding expectations, ano yan, na hindi mo, alam mo sa ngayon na hindi mo kakayang i-offer. So, parang sa akin, paano kung hindi ko ma-offer? Edit, di ba? Red flag na, hindi ko ma-offer eh. So, parang ganon. Pero, so far naman, okay naman lahat. Siguro may mga pagkakataon lang na talagang hindi nag-workout. Siguro yun. Siguro ganito, let's say yung anak, let's say nangingin ng advice yung anak mo, parang, Dad, para sa'yo, ano mga dapat i-look out ko? Parang iwasan lang. Sa isang relationship. Sa isang relationship. Parang payo lang, di ba? For the audience. Iano na natin, ibuod na natin yon. Yung tanggap ka as what you are. Mm-hmm. Yan yung importante sa lahat. Ano pa man yung magawa mo, halimbawa, magkasama na kayo sa isang bahay, kung ano yung personalidad mo, tanggap niya, lunok niya. Di ba? Kasi, kapag doon na kasi nakikita yung pagsukat pag nagsama na kayo. Pero pagka kasi remoted kayo, pwede pang may itago doon eh. Oo, ang unang, tama, diba? Parang you would say na ang totoong testing talaga is pag nasa isang bahay na kayo. No? Yes. Kasi lahat na eh. Makikita na eh. The whole you, the whole her. Oo. Diba? Wala nang taguan. Pero kung nag-jive yun, ay, fantastic. Diba? Yun lang yun. General na yun. General na yun. What makes you happy? Ako? Masarap akong kumain. Kaya tingnan mo, ganda. Diba? What makes you happy? Small things lang, bro. Napaka-small ng mga pangarap ko. Makita, unang-una sa lahat, siguro small to. Makita ko lang successful yung mga kids. Sobrang happy na ako nun eh. You know why? Why I'm so oriented na gano'n? Kasi nilabas ko sila sa mundo, wala naman silang alam eh. Hindi naman nila kasalanan lumabas sa mundo eh. So for me, it's my responsibility kung ano yung magiging output nila. Parang gano'n. So lagi kong tinitignan yun. So sometimes siguro nagiging mahigpit na ako. Nagiging iba na yung tingin nila kasi parang gusto ko lagi nasa straight direction tayo. Bawal kumalengkuang, parang ganyan, di ba? Mm-hmm. So nakakatuwa naman din, they never do itong mga bad things na ine-expect ng iba. So long hair lang sila pero hindi nila sinubukan lahat ng pinaggagawa. Pinaggagawa ng rockstar. Rockstar. Long hair lang sila? Long hair lang. Lahat ba? Lahat sila, lahat ng kids ko puro long hair. Even yung maliliit eh. Mm-mm. So, kailan yung, ano ba, yung ganun bang lifestyle, tinitrim ba yun once in a while? Yes. Ako ang nagtitrim sa kanila every year. Every year. Actually, mga every February yan, tinitrim ko sila. Valentine's bago mag-summer. Okay. Kasi painit na eh. So, pero ngayon nabago na kasi may mga girlfriends na rin sila na nagugupit. Hayaan ko na sa kanila yun. So, parang ganun. Who's your idol and mentor? Paano ka napunta sa ganyang... kung sino ka ngayon? Yeah, yung una is yung eldest brother ko na talaga nag-train sa akin how to sing. Si Rico. So, siya yung talagang unang-unang nag-introduce sa akin ng music. Siyempre lahat tayo, bilang isang bata, mahilig naman talaga sa music. Pero yung turo as a discipline, tapos yun nga, yung kung paano sumipra ng songs, siya yun. And then kung lalabas naman tayo sa family, yung mga international idol ko, hindi mawawala si Ozzy Osbourne eh. Kasi siya talaga yung matapang na ipinakita yung dark side of music eh, yes, di ba? Yes. Ngayon binanggit mo yung si Ozzy Osbourne. Okay, nagigets ko. Gets ko. Di ba? Parang siya yung during that time puro hippie bands lang eh, colorful bands lang eh, like yung mga Pink Floyd. Pero magagaling yung mga Pink Floyd, Deep Purple. Puro psychedelic lang eh. Sila yung itim. Diba? Itim? Sila yung itim, di ba? Sabat yung itim. So, Yeah. So, talagang you cannot deny it. Kumbaga, nung 90s nga siguro, ikaw lang ata nagpakita ng itim. Oh, yes, parang isa ako doon. Sa mainstream, I can say. Kasi, baka kasi sabihin po ng mga underground people natin, hindi naman ikaw yung nauna, si ganito, si ganyan. For sure. Sa mainstream lang, i-claim ko yan, siguro. Kasi nung lumabas kami sa television, naka-black kaming lahat. Parang Metallica yung dating, ganyan. Kaya, naibahan sila. Natuwa sila.
Okay? So, kasi syempre yung outfit ng Wolfgang noon parang psychedelic, naka tie-dye. Sila Basti that time sila Manuel, naka tie-dye, hippie. Ako yung Itim. itim. Alright. Kung may ipapayo ka sa 18-year-old na Jerome Abalos, ano yun? Well, ang mapapayo ko siguro sa kanya, siguro talagang maging masaliksik siya talaga. At saka yung mga choices niya dapat pag-aaralan niya muna. May mga wrong choices din tayong nagawa at mayroon din tayong mga wrong moves na decisions kasi ang number one problem natin actually hindi yung peer pressure, hindi yung influences, decisions yan. Kasi ikaw pa rin yun kahit nasabihin sa'yo na ganito gawin mo ganyan, yoko diba? Pag pinilit ka, hindi na ikaw yun. Tama? Kahit ano pang gawin sa'yo, parang ina-drug ka, diba? Ina-drug ka nga, gawin mo yan. Hindi na ikaw yun, idinrag ka So meaning to say, yung decision making, number one natin, i-consider parati yan. Kung tama ba itong gagawin ko o baka magsisisi ako hindi yan. So parang gano'n. So yun. Yun yung mapapayo ko sa kanya, decision making. Pantol, Jerome, pag-isipin mo mabuti yan. Oo, dapat gano'n. Hindi yung, minsan kasi impulsive Tira. Alam ko yan. Parang gano'n. So Jerome Abalos, punta na tayo sa fast talk. Alright. Mabilisan lang, as honest and as fast as you can. So, game agad, no? Game na. Sige, game na. Okay, game, fast talk. Aso or pusa? Aso. SM or Ayala Mall? SM. Starbucks or Coffee Bean? Starbucks. Tubig or beer? Tubig. Sure? Tubig. Magiging movie ang buhay mo, anong title? Ang taong nakalimutan. Sex or chocolate? Sex. Black or white? Black. Given. Superman or Batman? Batman. Itim pa rin, no? Itim pa. Itim pa rin. Lights on or lights off? Lights on? Paborito mong kainin? Paborito mong kainin? Madami. Ano ba? Fast. Sige. Chocolate? Chocolate. Sino ang sexiest woman you know? Wow, sexiest woman. Yuki Takahashi. Okay. Finish the sentence. Ako si Jerome Abalos at ako ay... Ako si Jerome Abalos at ako ay musikero. Alright. So we have Thank you. Jerome Abalos para sa ating Rimshot Live podcast. Thank you so much. Thank you, bro. Thank you, Aldrin. Thanks, people. Salamat sa